So ayun mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon itong mainit-init na diskusyonan dito po sa Senado, no? Dahil po parang lumalabas nga mga kababayan ay parang gustong protektahan di umano ng Senado itong paghuli or pag-submit ng warrant of arrest laban kay Bongo at kay Bato. Oo, na soon as possible ay i-release na po ng ICC. Okay? At ang mainit nga balitaktakan diyan na di umano ay dapat daw na idaan muna sa Supreme Court itong warrant of arrest na kahit na sinong kahit sinong may kaso sa ICC or sa Interpol ay kailangan irespeto daw ang ating saligang batas, no? Well, actually mga kababayan, iba't iba po ang saloobin or opinion ng ating mamamayang Pilipino. Pero ito kasing kaso ni Bato at ni Digongyo at ni Bongo ay lumipas na po. Okay, lumipas na. Okay, siguro pag-usapan yan doon sa mga susunod. Pero para sa akin personally para sa akin mga kababayan, ang ginagawa ng mga taong taliwas dito sa pag-aresto kay Bato at kay Bongo sa darating na panahon, para bang nagkakaroon na ng nagkakaroon na po ng kanya-kanyang saloobin ang mga senador. Kasi bakit po? Kasi may tendency na if ever na sila ang nasa ganyan sitwasyon kagaya kay Bongo at kay Bato ay ganyan din ang ihihingi nila ng tulong sa ating Supreme Court, sa ating saligang batas. Kasi po sila po ang tatamaan ng ganitong senaryo na ginawa ni Senator Sonny Trillanes. Kaya nga sabi natin kudos sa ating butihing former senator dahil sa ginawa niya nagkaroon po ng takot itong mga senador na pwede palang ganun ang mangyari, no? If ever na ikaw ay betray sa iyong bayan, 'di ba? O kagaya ng ginawa nito na sa buwatan ni Bato, ni Bongo at ni Digong sa EJK victims po. Kaya nga po eto may paliwanag si Senator Risa Hontiveros regarding po sa pag-uusapan sa plenaryo na kung saan ay tatalakayin at aayusin daw yung batas na ito at i-highlights yung mga na ito. Pero gayon pa man mga kababayan, sinabi nga ni Senator Risa Hontiveros na dapat ay panatiliin ang ang trabaho or pakikipag-ugnayan natin sa Interpol at gampanan ng ating kapulisan ang trabaho nila if ever na lumabas ang warrant of arrest ni Bongo at ni Bato, no? Kasi naglabas na po ng statement ang ICC regarding sa kaso ni Digong at nakalagay nga doon na absolutely na bibigyan ng warrant of arrest dahil kasabwat po si Bongo at si Bato lumabas po ayon sa investigasyon ng ICC. Sila po ay kanan at kaliwang kamay ni Digong during that EJK victims. EJK extrajudicial killing session nung panahon ni Digongyo. So eto mga kababayan, pakinggan po natin yung kabuuan ng mensahe ni Senator Risa Hontiveros regarding po dito sa issue na ito na patuloy pa rin pong pinag-uusapan sa loob at labas ng social media. Let's all watch this. Lilinawin ko lang. Sa batas, pwedeng arestuhin ang senador. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon. Ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating po mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability at consistency mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan
para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon, ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko, pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating pong mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability at consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Supposedly regarding the infighting within your ranks, or not naman infighting, but this apparent disagreement or conflict between the camp of or the sides of Senator Bam, VP Lenny, and this is in regards surrendering the former president to the ICC. Supposedly, VP Lenny and Senator Bam made some comments na hindi nila noong 2022 campaign na hindi nila papadala si former President Digong sa The Hague kahit na may ICC warrant of arrest. That was essentially the meat of Senator Trillanes' post. What do you make of this, and how do you think will this affect yung alliance ng opposition? Hindi ko pa nababasa yung, I suppose, recent post na yan ni Sani Trillanes. And sa kung ano ang sinabi ni Mayor Lenny o ni Senator Bam noong 2022, mas fair kung iwan ko sa kanila linawin or ipaliwanag iyon. Ang masasabi ko lang, sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo, and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya, at iba pa. Ma'am, still on VP Sara. Of course, we know that there are pending impeachment complaints in the House of Representatives, and if ever it goes up here for trial, you will be the judges, and of course, not just you personally, but
all 24 or 23 kung makapasok, kung hindi makapasok ang ilan, will be serving as judges. So, and yung iba sa inyo might be her potential rivals in 2028. So how will you address yung possibility or yung at least the optics na you are judging a potential opponent and your decision could be interpreted as not being based on the merits of the case but on the possibility of taking out a potential competitor in 2028? More than any optics, malinaw sa amin dito sa Senado na kung may umabot sa aming impeachment complaints, kami magiging senator judges at magdidesisyon kami at boboto dun sa issue batay sa mga ebidensyang dun pa lang na ipepresenta sa amin. Like most everything that comes before the Senate, usapin niya ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno, including yung highest officials natin dahil sila yung possible subject ng impeachment complaint. So ako, ngayon pa lang, hinahanda ko ang sarili ko sa posibilidad na may umabot na impeachment complaints dito. If and when that happens, magsisilbi ako bilang senator judge at klaro sa akin yung tungkulin sa akin doon. Ma'am, sorry, balik ako din sa EJK issue. Kasi isa sa inyo mga kasamahan, Senator Bam, yung nagsabi po, at nakikita nyo naman po siguro medyo nag-viral po yung sinabi niya na dapat ho dito litisin sa Pilipinas at hindi sa international court yung mga issue at kaso ng EJK. May we get for the record again your stand on this? Kasi ang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, former senator, yung pagsasalita ng ganito ay insensitive at unfair para sa mga biktima ng EJK, para sabihin na dapat dito daw itry sa Pilipinas at hindi sa international court. Again, I leave it to Senator Bam na linawin o ipaliwanag yung kanyang sariling mga salita. Ang masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl, at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya para sa katotohanan at hustisya. Kaya ko sinusuportahan yung pagrespeto natin bilang isang bansa sa mga pandaigdigang proseso ng hustisya tulad ng nagaganap ngayon sa ICC ay dahil kapag hindi nakakayanan ng ating judicial system dito ang mas ganap at mas responsive na tugon sa ganyang mga panawagan ng mga naulilang pamilya, then at least we can count on yung community of shared values natin sa buong mundo. But you agree na tamang nangyayari yung sa ICC ngayon at nililitis nila itong EJK under the Duterte drug war? Sinusuportahan ko ang ICC at sinusuportahan ko yung mga prosesong idinadaos nila para sa mga mamamayan ng mundo kung ang mga mamamayang iyon ay hindi nakatatanggap ng sapat na tugon sa sarili nilang bayan. Ma'am, si Senator Ping po, Senate President Pro Tempore, meron po siyang view na kailangan po mayroong local court order for the ICC, for any ICC warrant to be implemented. In light nga po nung pinangalan ng co-respondent sila Senator Bato and Senator Bongo, do you share this view or ano po yung stand niyo on this? Kailangan ba ng local court order? I'm almost sure mapag-uusapan din yan sa caucus namin. Bilang miyembro ng Senado, importante sa akin syempre yung dignidad ng Senado bilang institusyon at inuulit ko muli sa lahat ng mga ganitong issue, ang pinakamataas na konsiderasyon, pinakamataas sa lahat ay yung accountability. So ma'am, paano po namin ma-view yung stand niyo po on it right now? Your personal opinion on it? Sa Doon po sa kung sitwasyon kailangan, ito. yes po. Yung una kong binahagi sa inyo na nililinaw ko na sa batas pwedeng arestuhin kaming mga senador. Ang sinasabi lang namin ni Senate President Soto ay tradisyon na hindi inaaresto ang senador dito sa Senado pag in session kami. Given na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa 6 na taon na pagkabilanggo kung
makonvict ang sino man sa amin. Ano pa yung nabanggit ko kanina? And in the meantime, I expect na yung mga law enforcement authorities gagawin din ang kanilang tungkulin. And yun na nga, naglulook forward ako sa caucus namin mga senador tungkol sa lahat ng mga isyong ito. At sa lahat-lahat, sa mga isyong ito, ang pinakamataas para sa akin ay walang iba kundi accountability. Just in case lang, ma'am, ang kaparusahan ay more than 6 years and Senate is not in session. So you believe the senators, Senator Bato and Senator Senator Bato and Senator Bongo could be arrested? Ayon sa batas, kung hindi kami in session at kung yung ina-allege na krimen ay above 6 years of imprisonment kung makonvict, pwede kaming arestuhin. May we know kung kailan po yung caucus? Today po ba siya or? Iniintay ko yung final word from the leadership, pero urgent matter ito. So, oras na mag-imbita sa caucus, I'm sure lahat ay dadalo. Lalo kahalaga, ma'am, na magkaroon na kayo ng consensus as early as now, even if wala pa namang nakikitang possible warrant of arrest from ICC. Lalo kahalaga na may consensus na yung Senate, anong gagawin? Well, kung hindi pa man siya urgent, definitely importante siya. So, hindi masama na magsimula kaming magkasundo kung ano yung aming posisyon. Clarification lang po. Si former Senator Trillanes po ba, is he part of the United Opposition or is he part at least of the talks po na ginagawa ninyo ngayon? I do consider him an ally and a friend, kaya binibilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Ma'am, one question lang. Now that na in-announce ni VP Sara yung pagtakbo niya, and sinabi niyo po kasi sa isang interview, if I recall sa TV5 yata, sinabi niyo na siya yung pinakamalakas so far na kandidato. Pero ano niyo nakikita yung dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi niyo pong malakas na kandidato? Yung strategy na yon bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% na kaming nagkaisa sa common candidates namin. Maraming salamat. Ayan, mga kababayan, malinaw, no, na ayan nga po, tatalakayin daw nila, pag-uusapan nila. Pero malinaw po ang sinabi ni Senator Risa na ito po ay tatalakayin nila hinggil po doon sa mga tradisyon na nakasanayan dito po sa ating Senate, no? At nagkakaroon nga po ng disinformation pagdating po, no, sa pag-aresto, no, lalo-lalo na sa mga senador na nanggagaling sa kanila yung yung fake news, 'di ba? Pagpapaintindi para sila ay ilaban ng kanilang mga supporter. Well, mga kababayan, ganyan din po ang binitawan salita ni Senator Bam Aquino na kasalukuyang binara po or binira ni Senator Sonny Trillanes regarding nga po dito sa statement ni Bam Aquino na kung saan ay kailangan dapat talaga ay dumaan sa ating Philippine Constitution itong mga ganitong klase ng mga kaso bago daw tayo makipagtulungan sa Interpol. Well, binira po ni Senator Sonny Trillanes, sabi niya nga po ay dapat daw yung mga senador or mga kagayang ganitong statement ay dapat noon pa na validate ng Supreme Court or ng hukuman. Dahil bakit po etong kaso na to ay tapos na, gumugulong na, bakit ngayon lamang kayo nagsasalita? Sabi nga ni Sentry, kung puro papogi lang, paepal lang, wala naman talaga nagawa during nung EJK victims at hindi naman talaga tumulong sa mga biktima ng extrajudicial killing during Duterte regime, manahimik na lang, 'di ba? Totoo naman yung sinabi, agree ako sa sinabi ni Senator Sonny Trillanes, mga kababayan, dahil nasan nga ba nung mga panahon na yon itong mga bobong senador na to? Okay, itong mga pabidang senador na ito, 'di ba? Sorry to say, pero itong mga taong ito ay nagkakaroon sila ng sarili nilang agenda dahil papalapit na nga po ang 2028 election, 'di ba? At may bulong-bulungan nga, no, may nakapagbulong sa atin na parang meron ngang planong pagtakbo itong si Bam Aquino sa pagiging vice-presidente ngayong 2028, no? At kaya siguro nagpapabango at nagbigay siya ng statement na ganito.
no? At doon nga po naasar si Senator Sonny Trillanes na alam naman natin na iisang partido lang sila noon na oposisyon, okay? Opposition. So ito po nagpapatunay ito na kahit sariling oposisyon, sariling grupo ay pwedeng hindi magkasundo when it comes to election forms, no? Kasi nagkakareforma na po pagdating sa election nagkakaroon ng form ang iba't ibang estado or iba't ibang grupo pagdating po sa election, di po ba? At may tendency na magkalaban-laban sila kahit sila ay magkakakampi, di po ba? At kaya nga po sabi ko sa inyo, isipin po natin mabuti kung sino ba talaga yung mga qualified na iboto ng sambayan ng Pilipino natin. Yung mga taong gagamit lang ba sa atin o yung mga taong gagamit sa atin pero 'di ba? Kaya tayong tulungan in the end of the day. Kaya tayong pangatawanan in the end of the day, which is yan po yung sinasabi natin madalas. Natatangi lamang po si Senator Sonny Trillanes ang tumulong sa mga EJK victims, okay? Wala po ni sino man ang nagbigay ng suporta kay Trillanes maliban po kay Senator Risa Hontiveros na talagang inilaban itong kasong ito dito sa Pilipinas at pina-emphasize din ni Senator Risa Hontiveros na tama ang ginawa na pag-usig ni Senator Sonny Trillanes dito po sa mga dapat managot sa EJK victims, no, mataas man hanggang pababa, di po ba? So ito, pakinggan natin itong saloobin ni Senator Sonny Trillanes hinggil nga po dito sa statement na di umano'y bida-bida noong mga panahon ng EJK ay wala naman, patulog-tulog lang. So let's all watch this. Tinawag na bida-bida ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Bam Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Nagbabalik si Mean Los Baños. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila, lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war, pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer, we have a statement already. On cam, sir. Reaction, sir. We have a statement already. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero, We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little